Magandang buhay, kabamba! Para ito sa mga nagda-diet. Dahil kung napanood mo ito, tiyak ipagpapabukas mo ang iyong pagda-diet. Joke lang po. Crispy pork kari-kari naman ang aking isi-share sa inyo ngayon. Kaya tara na, samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome po ulit dito sa Bamba's Kitchen. Papakuluan ko lang yung ating pork belly. Bali kalahating kilo lang ito. Naglagay din ako dito ng sibuyas, bawang, paminta at asin na pampalasa. At tubig sakto lang sa pagpapalambot dito sa ating karne. Pinakuluan ko lang ito ng 25 minutes. Pagkatapos ng pagpapakulo ay hinango ko lang ito upang mapalamig. At sinunod ko namang lutuin yung kanyang sauce. Naglagay ako dito ng mantika dito sa mainit na kawali. Dito ko isasangkot siya yung buto ng atswete. Ito yung ating gagamitin na pangpakulay dito sa ating kare-kare. At agad ko rin lang naman itong tinanggal dito sa ating mantika. Isunod naman natin yung ating paggisa dito sa ating bawang at sibuyas. After natin ito magisa, ay isinunod ko naman nilagay yung ating peanut butter. Ito yung giniling ko nung nagluto ako ng kalderetang kambing. Kaya nakapagluto ako ng kare-kare dahil may natira pang peanut butter. Sayang naman kung hindi ko ito gagamitin. Kung wala namang kayong panggiling, pwede naman yung nagawa na nabibili sa bayan. After ko magisa yung ating peanut butter, naglagay ako dito ng pinaglagaan ko ng karne ng baboy para maging mas malasa yung ating gagawing sauce. Kung wala naman kayong pork stock, pwede naman gumamit dito ng tubig. Lagyan nyo na lang ng Knorr cubes. Nung kumulo na, nilagay ko na yung ating slurry. Rice flour po yan na tinunaw ko lang sa tubig. Bali, 1 kalahating kutsara ng rice flour ang ginamit ko dyan. Ito ang magpapalapot dito sa ating gagawing sauce. After naman nito ay sinunod ko namang lutuin yung mga gulay. Naglagay lang ako ng kunting mantika dito sa kumukulong tubig para medyo shiny yung ating pinapakuluan na gulay. Yan ang sikreto para maganda naman yung kulay ng ating gulay. Blinange ko lang palang ito ng 1 minuto. After naman itong pichay, isinunod ko naman yung ating sitaw. Blinange ko rin pala ito ng 1 hanggang 2 minuto. Hindi na pala ako dito naglagay ng puso ng saging. Isa rin yon na sangkap dito sa ating kare-kare. Di lang kasi ako nakabili kanina. Pwedeng-pwede naman kahit wala iyon. After naman nitong sitaw, prinito ko naman yung ating talong. At isinunod ko namang pinainit yung aking ginisang alamang. May stock kasi kami dito sa ref kaya nagpainit na lang ako. Ang isinunod ko namang gawin ay iprito yung ating nilagang pork belly. Medyo maproseso itong lutuin na to. Pero worth it naman ang pagod. Kung nakikita mo yung pamilya mo na nagustuhan nila yung luto mo. Lalo na pag simot agad yung ayong niluto. Kailangan yung doblehin ang pagpiprito para talagang crispy. Tunog pa lang talagang matatakam ka na. Isunod naman natin gawin ay yung pagpi-plating para lalong matakam yung ating pamilya sa ating ihahain. Hindi kami madalas kumakain sa labas dahil alam natin ang presyo nito pag nag-order tayo sa restaurant. Kaya ang ginagawa ko ay nagluluto na lang ako dito sa bahay para mas lalo namang makatipid. Kaya kung minsan, kailangan din nating magluto ng espesyal para sa ating pamilya. Kasama na din dito yung ating pagpi-plating para naman ma-feel nila na sa mamahaling restaurant sila. Yan ang sekreto ng nagtitipid na nanay na tulad ko. After ko pala naglagay ng sauce dito sa aking lagayan, sinunod ko namang nilagay yung mga gulay na aking niluto kanina. Akin lang naman itong inayos para naman kaaya-aya sa mata. At talaga namang binuhol-buhol ko pa yung ating sitaw na pinakuluan. Talagang nag-effort ako dito para mapaganda yung aking presentation. O diba? Ang lakas makasyala. Kaya medyo natagalan yung aming tanghalian. Alauna na yata kami nakakain. At talagang gutom na gutom ang aking mag-aama. Kaya isang iglap simot agad. Itong niluto ko na to ay kasya sa 4 na tao. Kaya ipagluto mo na rin ang iyong pamilya. Kung hindi ka pa nakapag-follow sa aking page, pwedeng paki-follow and like naman po ang Bamba's Kitchen para lagi kang updated. At paki-like and share na rin itong video na to para maraming makapanood. Advance thank you sa'yo! Yan, sa wakas, ready to serve na yung ating crispy pork kare-kare. Sabay-sabay na tayong kumain. Kita-kita ulit tayo sa aking next cooking vlog. Salamat sa panonood, kabamba! Hanggang sa muli!